Sige po. Happy New Year po sa atin. Okay, sana po yung mga mothers na busy nagluto-luto nung Sunday, sana rin yun na po yung strength nyo ngayon as we gather po ulit in worship. Sige po, let us all stand. And join us po sa praise and worship. Never heard before.
Lord, we are so blessed to still be here today, God. Ngayong taon na to still be with you, God. Ngayong taon na to. And Lord, I just pray, God, na take us deeper, God, in love with you, God. And Lord, may we fall more in love with you, God. Na this year, ang gusto lang namin is to know more of you, God. And Lord, na mag-grow kami, God, in your love, God. And Lord, I pray, God, na mas makilala na namin sarili namin this year like never before, God. And Lord, pray for new things, God, from you, God. And Lord, you will reveal, God, each one of us, God, new things from you. Thank you, in our name. Amen. Happy New Year po sa lahat! Ayan, nasabi mo sa katabi mo, nasa likod mo, na happy ako, nandito ka. Sige, ha? Yan ang Happy New Year. Sa buong taon, magkikita-kita tayo. Ngayon pa lang, sabi niyo, this is the first Sunday of the year. Buong taon kita makikita, ah. Every Sunday, ah. Sige, sabihin mo, deklarasyon yan. And deklarasyon yan na bawat isa sa atin ay magko-commit to be the presence of the Lord every Sunday for our corporate service, corporate worship. Okay? Siyempre, iba yung worship time mo, devotion time mo every day, solo ka with the Lord. Pero, iba pa rin yung nakikita-kita tayo face-to-face, although meron tayong mga online na services, pero na-upload po kasi yung ating service at night, kaya mapapanood nyo siya late night o kaya Monday na. So, we encourage you to be here. Total lang. Ang Sunday po ay, alam nating family day. So, start the Sunday na family, attending church, and maisama natin to sa ating family culture. Okay? Yung kulturang binibuild nyo as a family. Okay? Then, sasabihin natin sa ating mga kasama din sa online and team replay na keep on sharing. Button, yung share. Tapos kung gusto nyo rin mapanood yung replay kahit na nag-attend na kayo dito ng morning service, na ating worship service, you can do so within the week. Sabi mo, parang may na-miss out ako doon sa sinabi ni Pastor. Parang hindi ko inabot yung praise and worship. Dumating ako after na. So, pwede nyo po siya i-replay late at night or Monday morning. Or within the week, pwede nyo po siya i-replay. Sa ating YouTube, sinesend naman po yan nila Kuya Mac and Kuya Chat sa mga group chat. Kaya po, abangan nyo lang po. Abangan nyo yung ating mga online, mga broadcast. Okay? And for our further announcements, yan. Nag-resume na po yung ating Wednesday, 5 p.m. Siyempre, Wednesday siya. Wednesday yan. Then, 6 p.m. yung ating hunger night. Okay? So, we encourage yung mga youth, yung mga adults, actually everyone. Yan, welcome po ang lahat. Every Wednesday, nagpa-practice sila dito, nag-aaral sila ng mga
songs and nag-fellowship sila at 5 p.m. and then preparation din yon para sa 6 p.m. na 6 p.m. na hunger night. Okay? So, Lord, teach us how to pray. If you want to level up yung ating prayer life, ay mag-aral po tayo. Talagang learning is the best way para mag-grow tayo. Okay? We have to give time. Not just find time. Mahirap pumalap ng oras. We have to make time talaga. Give time talaga. Make time for it. Kung kayo galing sa school, pwede naman kayo dumiretso dito. And yung mga galing din ng office, pwede nang, lalo may mga online, mga work from home. So, 6 p.m., we encourage you to attend our Wednesday, the Hunger Night. Okay? So, kanong Wednesday ay, ang dami, pati mga kids nandito. Para siyang kids service and youth service. So, just be willing and be excited na gawin the Lord every Wednesday and every Hunger Night. Yan. Then, sa mga youth, asan dito yung mga youth? Pati junior youth, 10 years old. Wala. Yan, 10 years old hanggang ilang taon ang gusto nyo youth. Or even young adults, okay? 25 years old pataas. So, pwede na kayo umattend. Although pwede na rin naman, o encourage din ang mga parents na sit with them, watch with them sa kanilang breakthrough film showing. Sabi niyo nga, breakthrough. If you want to have a breakthrough sa life ng mga kabataan, ito na yung first youth event nila, Rev Jan Taytay, na gagawin sa Sunday na. Okay? Sino na nakabili ng inyong ticket galing sa mga youth? Kung wala pa, meron sila mamaya doon, ticket corner. Ayan. Bili po kayo ng movie ticket nila. And may promo, hanggang ngayon na lang po yung promo nila na January 7, na if you buy one ticket, you can bring a friend. Okay? Tapos yung friend mo, nadadali, dito na niya makukuha yung ticket. So, for the price of 100, dalawa na po kayong pwede umattend in just one ticket. Okay? Huwag po kayo malilito ha, kasi yung iba nagbenta na dalawang ticket na gano'n, $100. Then bring a friend dun sa one ticket na bibili niya na. Para mo siyang nilibre ng 50 pesos na ticket. Kasi ang regular price niya sa Sunday, ang regular price na for student ay 75 pesos. And sa adult, wala pong promo sa adult, 100 pa rin po hanggang ngayon. Kahit yung ngayon. So, ang adult is 100. If you want to support the youth sa kanilang year-round fundraising, para pagdating ng December camp nila, haya-hay na sila. Hindi na sila kumakain. Kulang pa ang punto. So, nag-decide pa sila na starting January, yan, nag-raise sila ng funds. Sabi na, Ate, kakaubos lang ng mga bonus namin. Meron ulit fundraising. Sige, kung kayo po ay gusto nyong, pwede bang hulugan? Di ba? Hulugan, isa sa umaga, isa sa hapon. Okay. Basta hanggang January 14 ang inyong payment. Let's support them by giving up our yung donation sa kanila or yung kanilang ticket price. Effort po yan, no? Nag-effort sila nagkupit-kupit niyan. Tapos, since pasukan na, yung mga classmates nila, and even yung teachers po nila ay ni-invite nila, wag po lang tayo magbebenta ng ticket. We sell the event. We sell the idea that this is a youth gathering at magtatanim tayo sa mga buhay ng mga kabataang ito. Okay po ba yan? Pagtatanim po yan, yung 100 pesos nyo, para lang kayo nagkape niyan. Diba? Pero i-donate nyo or ibibigay nyo sa mga kabataan bilang pagtatanim sa kanilang buhay na lalago ang kanilang spiritual life, lalago ang kanilang social life. Okay? Dahil makakamit sila ng iba't ibang mga kabataan. Although film showing to, alam ko meron din sila activity before the film showing we're in, meron silang getting to know each other, lahat nang a-attend. Hindi parang sinehan na pagpasok mo, ikaw ang kilala mo pag yung katabi mo lang o yung kasama mo noon. Paglabas mo, kayo pa rin magkakilala. This event ay hindi po ganon. And we know, yung mga kabataan keep on inviting at si Sean nga ay may mga in-invite ang kanyang mga kaibigan. Wala pang
youth event. Nag-invite na siya si Shendrick, Sean, and Sherwin. So, welcome sa Church of Bless. So, ganun lang po. Just share the excitement and kung ano yung nararanasan nyo dito, yun po ang inyong i-share. Bakit nyo sila gustong makaranas din ng inyong na-experience dito sa morning service and sa ating mga event katulad po nitong fundraising. Okay? Ang daldal ni Ate Len para akong nakapagkape. Ang bilis. Mabilis ako. Para po makarami tayo na announcement dahil ngayon po ay sino excited para magtanim ng una nilang tithes and offering. Tayo po tayo lahat. And we have 3 ways to give of our tithes and offering through online, BPI, Church of Bless, the Gathering Place of the Church of Bless savings account through BPI, or sa GCash through our treasurer, Ate Glenda Unidad. Okay? And syempre, every Sunday, 9:30 a.m., bring your whole tithe. Sabi, bring. So, tayo ang magdadala. Kasi hindi yung pakidala. Okay? So, this is our commitment. Meron po tayo, yung white envelope is for the tithes, para dun sa mga hindi po pa familiar. Ano po ba yung tithes? It's a 10%, ika-10 bahagi ng anything na dumaan sa palad nyo. Sweldo man yan, allowance man yan. Sabi na, Ate Len, first time pa lang namin, hindi namin natindihan. It's okay. So, yan may mga succeeding weeks and months na pag-aaralan natin. Okay? Bakit natin binibigay yung tithes and offering natin? Kung hindi pa kayo makapagbigay ng iyong tithes na naka-white envelope, you can give up our offering dun sa offering box. Okay, so let's pray. Hawakan, nakakuha na po kayo ng envelope sa likod. And hawakan niyo po yung inyong tithes and offering. And prayerfully, consider po, prayerfully, commit to the Lord yung inyong ihulog po dyan. Okay, yan man ay piso, 5 piso, 10 piso, bills man yan. Okay, let's pray. Lord, we thank you for the strength. We thank you for the ability to produce wealth dahil sa inyo po nang galing ito sa aming kalakasan, sa paghahanap buhay, sa pagninegosyo. And even kami mga estudyante na allowance, hindi po namin ito pinagtatrabahuan pero nakakatanggap po kami ng blessing galing sa aming mga parents through our allowances, Lord God. And maingat po namin dinadala, binabalik sa inyo, Panginoon. Hindi po kailangan itong aming mga money, pero Lord, this is our act of obedience, Lord God. As we follow you and as we obey you, Lord God, wholeheartedly, we cheerfully give of our tithes and offering. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, mag-uunahan, pwede mag-unahan sa pagbibigay ng ating tithes and offering. At kung sa tingin nyo, yung mga bata, ay, hindi pa po sila nakakalapit dahil wala silang ihulog. Abutan nyo lang sila ang piso or any amount para may i-multiply din si Lord na 100 folds. Kahit 1 times 100. Oh. Kaya sa 0 times 100 is equal to 0. And of course, sa ating mga timbahay, we prepare our communion elements. Today is the first Sunday of the year, and first Sunday we observe and do our communion. So prepare your bread or any biscuits dyan sa tahanan nyo, and yung juice or any drink. It's time to celebrate. It's time to celebrate and make a joyful noise. For He alone is great and greatly to be praised. It's you. There's no one greater, no one better than you. Oh, come on, lift your voice. It's you. Your love is stronger, like no other. God. It's you, there's no one greater, no
Hello. Let's go. 1, 2, ha! Ate mo yung katabi mo, Happy First Sunday 2024. Baka magkamali ako, no? Yan, okay. So, yung mga nagpipirma ng cheque dyan, pakitandaan lang po, 2024 na. Okay. Nung nagpifill up ako ng form sa bangko, 2023 pa yung naisulat ko. Ay, mali. So, 2024 na. Sabi sa katabi mo, 2024 na. Bagong taon na. Yan. Tingnan mo nga, may bago ba dyan sa katabi mo? Bagong gupit, bagong suklay, bagong paligo. Ayan. Bagong toothbrush, ngumiti, no? Meron bang mga nakapang bagong taong look? No? Sisimba ko to bagong taon. Bagong taon, ano? Pag bagong taon, dyan sinisimba yung mga bagong gamit. Yan. So tayo ay nasa ika-7 na araw pala, no? 7th day na ng taon. Actually, tingnan nyo, 1 linggo na yung mabilis na lumipas. Yung nakaramdam nun, 1 linggo na yung lumipas. Ako, hindi ko na ramdam ko kasi may pasok kami. Araw-araw, ang aga kong umaalis. Pero, ganun lang, maya-maya na naman po magdedekor. Niisip mo ako, aalisin pa ito eh. No, kasi baka maya na naman, Pasko na naman, ikakabit na naman. No, anyway, sinakita nung meme, no, sabi ni Joe Marichan, ano na lang pala. 11 months na lang, lalabas na naman ako. No, ganun kabilis. Pero anong inaasahan mo ngayong bagong taon na ito? 'Di ba? Naalala ko ito nilagay ko ito noong 2018 eh. So naalala ko, sabi, ano kaya yung dala sa atin ng bagong taon? Sabi niya, 365 pagkakataon. So 365 opportunities. Pero sa konteksto natin ngayon, dahil ika-7 araw na ng January, it's the 7th day of January. So bali 358 na lang. Leap year ba? 59. Leap year ba? Okay. So, may Olympics ba? Di ba every 4 years yun? Meron? Sa Paris. So, meron tayong 359 days pa ng pagkakataon. Kaya, anong gagawin mo doon sa mga pagkakataon na yun? Yan. No, ano kaya pwede natin gawin as a father, as a mother, as a son, daughter, as a student, no, as a worker, as a pastor ako, no? Tayo bilang isang church family, ano kaya pwede natin gawin doon sa 359 na araw ng pagkakataong binigay sa atin ng Diyos ngayon. Okay? Yan ang magandang pag-isipan. So napakaganda, no? It's very good and it's very pleasant that we live out that 365 days of opportunity under God's favor. At yun yung ating pinag-usapan to prepare to enter into New Year last December 31. Nakakatawa po nung December 31, akala ko nag-rapture na, natakot ako. Nung nag-service kami, naiwan, kami na lang ba naiwan? Kasi kukunti lang po kami, nag-rapture na ba, Lord? No, napaisip tuloy ako no? Baka kami na lang naiwan. Anyway, kidding aside, ito po yung senior ko na magandang asahan natin, sana, ngayong taong 2024. Kasi matulid na lilipas yan eh. No, it's my prayer for every one of us, bawat isa sa atin, na mamuhay tayo sa pabor ng Panginoon. Sabi mo, God's favor. No, napakalaga. Sabi nga, 1 day of favor is equals to 1,000 days of labor or baka more than 1,000 days of labor. Yan, kaya sana itong taon na ito, kung meron man tayong pagsusumikapan, na manatili, no, if there's anything that will make an effort to remain in, it is to remain under God's favor. At yun nga, magpapuno tayo sa mabuting balita, sa mensahe. Sabi ni Ate Len, sana daw, no? So ngayon ay week 1. So meron tayong 52 weeks in a year. So sana 52 weeks kasama natin ang isa't isa. Bakit? Magpapapuno tayo ng mabuting balita. And after nyan, maniniwala tayo, we believe, no? Dun sa ano ba yung pag-asa na binibigay ng mabuting balita na yan? Okay? At ano yung pagbabago na dala ng mabuting balita na yan? So we need to receive restoration ng ating spiritual senses. Okay?
Kasi hindi natin alam, baka mamaya nabibingi na tayo, nabubulag na tayo, namamanhid na pala tayo, no, kinakalabit na tayo ni Lord, pinapaalalahanan na ni Lord, hindi pa rin natin napapansin. So, it's very important for us to remain spiritually sensitive to God. No, nakatono yung antena. Sino rito naka-TV Plus sa bahay? Bihira na yata yung antena na yung akit ng bahay. O, sige, kaliwa. Yan, luminaw na. Oh, lumabo ulit. Oh, yan. Oh, sige, huwag ka nang umalis, tsaka na lang. Hanggang matapos ko itong pinapanood ko. Di ba? Hindi na ngayon kasi may TV Plus na. Okay? Sino rito may cable? Mga cable, ano? Pero nevertheless, napakahalaga na malinaw yung ating spiritual senses. Sa amin, may TV Plus kami, pero may time na naghahang siya. Bakit? Pagka maulan. So, kailangan ililipat ko yung antena, kung saan masasagap niya ng malinaw yung channel, no, yung reception. Makikita mo, weak yung signal. So, ganun din sa atin. Itong sigurado ko. Sabi mo, itong sigurado. Laging malakas ang signal ni Lord sa atin. Okay? Constant yan. God's signal to us, God's messages to us is always very strong. Ang tanong, no, are our spiritual senses sensitive to receive and discern God's message to us? Okay, napapuno tayo ng mensahe, pero ano kayang sinasabi nitong mensahe na ito sa akin ngayong linggo na ito? Okay, ano yung pwede kong panghawakan? Ano yung pwede kong bitawan? Dahil may bagong pangahawakan at paniniwalaan, it all boils down to spiritual senses. Gaya ngayon, may maririnig tayo. Ano yun? Sa awit pa lang, alam niyo ba, awit pa lang, pwede na tayo mapagpala ni Lord. Di ba? Punta tayo rito, lulugo-lugo, malumba. Biglang sumigla yung ating pakiramdam, no, dahil sa awit. Bakit? Kasi may anointing, ginagamit ni Lord 'yan. So, restoration, spiritual sense. Kaya panatilihin natin 'yan. Paano napapanatili 'yan? Siyempre, through maintenance or certain practices. Yan. So, isang practice po diyan, yan, dumalo tayo. Pangalawa, manalangin, magbasa, no? May pinasa ako kay Catherine, 5 weeks, knowing Jesus, nasimulan niyo na bang basahin? Pinasa ko, baka hindi naman pinasa, no? 5 linggo. Sabi ko, sige, lahat ng mga umatin ng youth camp, pwedeng yung simulan niya, 5 linggo, diyan muna kayo magsimula. Okay? Naghahanap ako ng madaling basahin na 1 taon, eh. Okay? Ayoko naman na 1 taon na, sabi ko, baka pagdating yun ng Leviticus, kung the Bible in 1 year, Leviticus, wala na. So yun, continuous lang. At yung panguli, bayaan natin na pag na-restore tayo, alam nyo, hindi tayo exempted sa mga, ayoko sabihin problema, challenges. Sabi mo, challenges. Hindi man tayo exempted dyan, itong napakaganda. No, kaya nating daanan yan. Okay, daanan. Dapat kasi, dinadaanan lang yan. Okay, hindi yan tinatambayan. Dapat dinadaanan lang yan, hindi yan dapat tinitirahan. Yan. And living in God's favor makes us, ayoko sabihin na hindi mo mararamdaman, pero madadaanan mo yan na hindi ka durug. Na madadaanan mo yan with grace. Okay? Madadaanan po natin siya ng maayos. Yan ang assurance ko. No, kasi yung nakaraang taon namin, hindi naman kami exempted sa sa pagsubok. Matter of fact, nakaramdam ako ng burnout last year. No, muntik na magpaalam doon sa school na hindi ko na itutuloy. Napagod ako. Sabay-sabay po kasi ministry, family, di ba? Pag-aaral. Okay? Tapos meron pa akong ministry sa misis. Di ba? Okay, mag-alala, hindi naman po high maintenance si Ate Len. Apo, kailangan lang yan, napakababaw po ng kaligayahan yan. Pagprito mo lang ng itlog yan, okay na yan. Yun. Pero nevertheless, bawat isa sa atin may ganun. So, live in God's favor. Okay? So, 359 new opportunities. Sabi mo nga, new opportunities. So, ganito, kung ano man yung hindi natin natapos last year, pag-pray kay Lord, Lord, ito pa rin ba? So, kung sinabi ni Lord, tuloy, ituloy. Kung sinabi ni Lord, palitan, palitan. Okay, di asawa, nililinaw ko hindi tutuloy ko pa ba itong mister ko, misis ka? Hindi po, sabi mo, hindi.
Okay, may mga certain ano po 'yan, again, our church does not condone separation. May mga exemption pero hindi. Anong palitan? Yung pinagagawa. Yan, pinagagawa. Naalala ko, may nabasa ko, sabi ko nga, hindi ko naisip ito. Di ba, sino rito nagsulat na ng New Year's resolution? Taas ang kamay. Isa pa lang. Yung mga, mga sisimulan kong gawin. Sino taas ang kamay? Di ba? Hindi na ako mag-extra rice. Bakit? Dadamihan ko na agad para hindi na ako mabalik. Di ba? Di ba? Dadamihan ko na para hindi halata. No? Hindi, minabasa ko. Hindi ko naisip yon. Sabi niya, rather than listing the things that I will start doing, sulat ko rin ano yung mga bagay that I will stop doing. Okay? So, kung wala pa kayong sinulat ng mga bagay na sisimulang gawin ngayong 2024, I suggest, dalawa gawin nating listahan ng mga sisimulang gawin, dito naman yung sisimulang ihintong gawin. Di ba? Maganda yon. Yung mga sisimulang ihintong gawin. Ano yung alibawa sisimulang ihintong gawin? Sisimulan ko na pong ihinto na mag-extra rice, di ba? Para gumanda yung sisimulan ko ng ihintong magpuyat pag Sabado. Bakit? Kasi Linggo simba. O pwedeng ganun. Pwedeng sisimulan ko na ihinto itong hindi magandang habit na ito. Sa mga estudyante. Ako, in-evaluate ko yung ko last year. Ang sagwan, dami kong backlog sa school. Hindi ako mabuting estudyante last year, sabi ko. So, siguro, itong taon na to, ito yung ihinto ko. Yan. Ihinto ko nang gumawa ng sermon. Hindi, biro lang. Si Ate Lynn na pagsisermonin ko. Hindi. So, yun po, kidding aside, reflect. Kasi sayang yung 359 opportunities. New opportunities. Okay? Kasi binayayaan na tayo ng Diyos muli ng bagong pagkakataon. Kaya right now, I believe, even though 1 week has passed, mabilis na lumipas ang isang linggo, kamukat-mukat mo yan, 50 linggo nang mabilis na lumipas, 50 weeks nang mabilis na lumipas, yan, matatapos na naman ng taon. So, maganda magsimula tayo. Ganito hindi man maganda yung pagkatapos ng last year o hindi tayo kontento, pwede ulit tayo magsimula. Yan ang maganda Kay Lord, laging bagong panimula. Ang akin lang, matuto tayo doon sa ating nasimulan last year. Okay? And ito, what better way to have a fresh start than through prayer. Sabi mo, prayer. Yan. Sige, let's pray. Heavenly Father, we thank you for fresh start, bagong panimula. Salamat po sa bagong taon na ito. Salamat po na ang inyong habag, ang inyong pagpapala, ang inyong pagmamahal, ang inyong pangunawa, laging sariwa, laging bago. Hindi lang taon-taon, araw-araw. Araw-araw. Kaya ngayon po sa aming pagpasok ng taong 2024, ihanda niyo po kami sa mga pagpapala ng taong ito. Ihanda niyo po kami sa mga oportunidad na bubuksan niyo sa amin ngayong taon na ito. Ihanda niyo po kami sa mga tagumpay na mararanasan namin. Ihanda niyo rin po kami sa mga malulubak na pagdaraanan namin. Posibleng mga malulubak na dadaanan namin ngayong taon na ito. Yung mga hindi namin natapos last year, turo niyo po sa amin paano ito tapusin o kung kailangan ba iba ang simulan muli. Lord, magsimula muli. In any way, continue to be with us. We like to walk this year under your favor, under a double portion of your anointing and favor. Lord, grant us that favor. Yun pong aming panalangin. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. So marami tayong verses ngayon, chap-chap siya. So, isang lang ang ating, ito lang verse na ito lang. So, alam ko last year pa po ito nilalagay ni Lord sa puso ko, na gawin pong intensified yung ating pananalangin as a church. Tingnan niyo po itong Luke 11 verse 1. Nanalangin si Jesus, yung mga disciple niya mukhang inoobserbahan siya lagi And then tignan natin dito, sabi niya, one day, Jesus was praying in a certain place at gawi ni Jesus yan. Di ba? Mark chapter 2, 30+, di ba?
Sabi doon, very early in the morning, pumupunta siya sa isang lugar para manalangin. No? He goes to a solitary place to pray. Yan. Napapansin ng mga disciples yung kanyang habit. Sabi mga habit, gawi niya. So, dito, hindi na sila nakatiis. One day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Again, uulitin ko, basahin natin ang Matthew, Mark, Luke, John. Wala tayong makikita na ni-request ng mga disciples na ituro sa kanila. No? Kasi si Jesus, tinuturuan na sila. Pero ito specific eh. Turuan niyo po kaming manalangin. At sabi nga ni Miles Monroe, no, nakakatawag pansin yan na ang dami nilang pwedeng ipaturo kay Jesus. Pwede silang magpaturo na, Lord, turuan niyo nga kami paano niyo ginawa yan, dumami yung tinapay. Turuan niyo nga kami paano niyo ginawa yan, dumami yung 2 isda. Na may sumobra pang 12 basket. Hindi sila nagpaturo nun eh. Lord, turuan niyo nga kami paano bumuhay ng patay gaya ng binuhay niyo si Lazaro. Hindi eh. Lord, turuan niyo nga kami paano magpagaling ng may sakit, gagaya ng ginawa niya sa biyena ni Peter. Hindi, no? O yung ito mas matindi, Lord, gusto namin turuan niyo kami yung sasabihan namin pag may gusto magpa-pray, pupuntahan sa bahay, hindi namin kailangan puntahan. Sabi lang namin, umuwi ka na, magaling na yung iyong anak, magulang. Di ba gaya ng ginawa niyo kay Jairus? Hindi. Turuan niyo po kaming magbukas ng mata ng bulag. Turuan niyo kaming magpagaling ng may ketong. Hindi. Pero ano yung ni-request nila? Turuan nyo kaming manalangin. Now, teach us. Now, teach us to pray. Teach us to pray. Actually, wala ngang how to pala eh. How to pray, but teach us to pray. Tulungan nyo nga kami, turuan nyo nga kaming manalangin. Sabihin nyo, napakahalaga na magkaroon tayo ng intention. Everyone say intention na manalangin. Okay, alam ko nananalangin tayo bago kumain, pero nandoon ba yung intention na talagang pasalamatan yung Diyos na nagbigay ng pagpapalang kakainin natin? Na Lord, salamat po sa hapag na ito, na aking kakainin, salamat po sa pagpapala na ito, mga ganon. Okay? O pag may nare-receive tayo, Panginoon, salamat po dito, Lord. Nag-provide na naman kayo. Diba? Sa mga naghahanap buhay. Are we thankful that God gave us an opportunity to earn every month, every 15th? Lord, salamat to, Ama. Kumita na naman ako ngayon. Di ba? Kasi hindi lahat may pagkakataong magkaroon ng hanap buhay. Sa mga nag-aaral, nakapagpasalamat na ba kayo? Magsisimula na yung semester ngayong sa mga college, ngayong January. Salamat po, nakapag-enroll na naman ako. May pagkakataon na naman akong mag-aaral. Yan. Sa panalangin. And after nun, sinusundan ba natin ang panalangin, turuan niyo po ako. No, paano ko gagamitin ng maayos itong pagpapala na ito, ng pag-aaral, ng salapi, no, yung pagkakataon na, kung ano man pagkakataon binibigay ni Lord. Kaya dito, makikita natin napakahalaga, no, na as a church family, and as a family, yan panalangin ko, bawat pamilya, kung merong i-develop man si Lord sa inyo ngayong taon, i-develop po yung pananalangin bilang pamilya. Praying as a family unit. No? Yan yung isang ginagawa ng ating mga lolo't lola yata noon. Di ba? Nananalangin sila, may altar sa bahay, nananalangin sila. Uy, pastor, ano naman yun eh? Memorize prayer. Memorize prayer po siya. Pero paano kung palitan natin yung memorize prayer ng extemporaneous prayer, no, may devotional reading. Ang punto doon, nagtatabi yung mga ninuno natin ng oras. Di ba? Para makatagpo si Lord, makapagpasalamat, then kinabukasan, makahingi, no, ng pangangailangan. So prayers. Dito makikita natin, napakahalaga, nakita ng mga disipulo ni Jesus, yung kahalagahan, no, ng pagkakaroon ng disiplina ng pananalangin. No? Pananalangin. Yan. At ngayon, daanan natin ito, and then let us pray during the first Sunday of the year. Kasi we want to remain under God's favor. And we want to, anong tawag doon? Steward. Gusto natin pangalagaan yung favor na ibibigay sa atin ng Diyos ngayong taong 2024. Naniniwala ako.
Okay? Kung meron man posibleng gawin ang Diyos ngayong taon na ito sa atin, hihigitan niya yung ginawa niya last year. Yan, receive mo yun. Hihigitan niya kung ano yung ginawa niya sa ating buhay last year. Kung pababayaan lang natin siya. If you will just let Him have His way, dahil ang Diyos hindi siya yung papaanta, di ba? Yung papatabang. No, naalala ko, may klase kami isang linggo, siguro nagkaantukan na kami nung unang araw, sabi nung kaklase ng isa, dala kayo ng ano bukas, ng asukal, dadala ako ng coffee maker sa kape. Okay? Yun. So, ang liit lang nun. Ang liit lang nung medium lang, hindi yung malaki. So, pag naubos, dinadagdagan ng tubig. Doon ako na, parang ang tabang na, ay, saka, sino rito yung ginawang tubig yung kape nung camp? Na balik-balik. Kaya pala lasang tsaan na nung ako na kumuha, parang hindi na to kape, tsaan na yata. Tumabang na. Ayan, tumabang na siya. The blessing of the Lord is not like that. No, it is always from glory to glory. Hindi siya papahina, hindi siya papakonti, kundi papakapal ng papakapal dapat. Kasi ganun po siya eh. No? Kaya lang, habang papakapal ng papakapal yung favor niya, syempre, napakalaga. Papamature naman tayo ng papamature. Diba? Nagiging responsable tayo sa pagpapalang pinagkakatiwala niya sa atin. At ang napakalaga doon, for maturity, is what? Yung tinatawag natin yung habit natin. Yung mga sisimulan natin gawin ngayong taon na ito para mapanatili tayo doon sa relasyon sa Kanya. Actually, it's not just about routine. Yung disiplina lang ang tawag yan, pero ang punto talaga niyan, disiplina para mapanatili yung ating relasyon sa Kanya. Sabihin mo nga, relasyon. So it's about relationship with the Lord. Intentionality of relationship with the Lord. And praying is establishing intimacy and relationship with the Lord. So ito, what is about prayers? Alam na naman natin ito, Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Pinaalalahanan tayo ni Paul, no? Pinaalala niya. Sinulat niya ito nung siya'y nakakulong. Alam niyo, nakita ko yung picture, sayang, dapat pala nilagay ko rin. Yung picture ng kulungan niya, nung sinusulat niya ito. No? Hindi siya kagaya ng mga napapanood natin sa pelikula na, bubok, tapos ang linis, may CR, may ilaw, masarap ang pagkain. Doon po hindi, madilim, mabaho. Okay, sa lupa, sa ilalim pa daw no? Kasi sa baba siya may nabasa pa ako noon, talagang napakapangit ng kondisyon ng mga preso noon. May iba namamatay na sa sakit. Bakit? Kasi pag may namatay, hindi nila nililibing, minsan doon na nabubulok. Di ba nakakalood ng mga cartoons o mga pelikula na may mga kalansay sa loob ng kulungan? Totoo yun. Hindi na nila nililibing doon na lang. Kaya makikita niya may daga, no? May mga ipis, no? Mga kadiring mga bagay-bagay. Pero si Paul, anong ginawa niya? Sabi niya, di ba, maggalak kayo. Doon niya sinabi, maggalak kayo habang nakakulong. Paano niya nagagawa iyon? Kasi ito yung sinabi niya, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition. Pero, with thanksgiving, present your request to God. Anong naging resulta niya? And the peace of God, which transcends, or sa ibang version, surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Last year, alam ko napaka-challenging ng taon. Hindi ko alam ano yung ating best 2023 story. Ano yung best story natin sa 2023? Bawat isa sa atin malamang may best story last year. No? Story ng success, story ng blessing. Malamang meron po yan. Pero ano kaya yung pinaka-most difficult part ng 2023 sa bawat isa sa atin? Meron ba? Ako meron. Di ba? So kung meron, ngayon gusto kong pag-isipan natin, paano tayo nakatawid doon sa difficult portion na yon ng 2023? Paano ka nakatawid? Sige, isipin mo. How did you
made it through yung ano na yan, difficult period na yan. Siyempre naman, pagka maganda, madali yan. Baka tatalon po ako, pastor. Siyempre, blessed po ako. No, in moments of blessing. Pero in moments of difficult, paano mo natawid yan? No, yung mga mahihirap na pagkakataon ng taon. Si Paul, ang hirap ng kalagayan niya. Nakatali, nakakulong, madilim, no? Persecuted. Tingin ko, no, isang bagay na nagpalakas sa kanya, panalangin. Panalangin at worship. Yan. Yan ang resulta niya, peace of God that surpasses all understanding will guard your mind and your hearts in Christ Jesus. So hindi lang basta-basta prayer and petition lang pala, kundi may attitude na hindi entitled. May iba kasi parang entitled, kaya minsan nagtatampo pag hindi agad nakuha yung pinag-pray. So dito sinabi niya, with thanksgiving. Sabihin nga natin, thanksgiving. Sabi ni Ate Len, nung Wednesday daw, puro thanksgiving ang nangyari nung prayer meeting. Napakahalaga, no? Pasalamatan natin. Alalahanin natin, si Jesus, di ba, may lumapit sa kanyang 10 ketongin, lepers. Sabi, Lord, pagalingin niyo kami. Sabi, sige, pumunta kayo sa mga priest para i-certify na magaling na kayo. Nung papunta na sila, napansin nila, uy, naging baby skin ako. Di ba? Para bang nagpa-honest glow. Di ba? Uy, gumanda. O kaya nagsabon ng negrita. Uy, mga ganun. Mga ina-advertise si Pastor. Yun po yung pinamimigay namin, giveaway. Yan. Sa 10, isa yung nakapansin, bumalik kay Jesus at nagpasalamat. Tignan natin to sabi ni Jesus, di ba 10 yung nasaan na yung siyam? Tapos yung bumalik sa akin, hindi pa to, believer, Samaritan to eh. Sabi niya, sige na, yung pananampalataya mo nagpagaling sa iyo. Sabi niya, particular, Huwag nating isipin na hindi particular nandiyan sa pasasalamat, hindi particular nandiyan sa mga ginagawa natin dito. May value yan. May value yan. Sa offering, di ba, nakatingin si Jesus sa offering nung balo. May may napapansin ng Diyos. Sabi mo, napapansin. So, pasasalamat. Kaya dito, tatanong natin dito, simulan natin. Ikaw, pag tayo kay Lord, we present something from the Lord. Tayo, okay? Ano man ang nagbibigay sa atin ng kabalisahan? Meron ba? Last year, meron ba? Sino rito nabalisa o na-anxious last year? Ako lang? Okay. So kung na-anxious tayo, ang ganda pala yung tinuro ni Paul dito. I-present natin kay God. Diba? Do not be anxious about anything. So anything that gives anxiety, we can present before the Lord in prayer and petition with thanksgiving. Sabi dyan, present to God. So ibig sabihin dyan, ano man ang nagbibigay ng kabalisahan. Yan, si Kuya Mac. Alam ko na medyo na-anxious siya dahil si Ate Jackie, di ba, na-operahan last year. Bawat iba sa atin. Ako, ito lang na-anxious ako nung linggo pa lang, na-anxious na ako. Bakit? Medyo masakit na yung lalamunan ko. Hindi pa ako nakakapagpahinga ng todo. Alam ko, kailangan ko na ng pahinga kasi pag sumasakit ang lalamunan, alam niyo ba yon? Pag sumasakit ang lalamunan, humihina na yung ating immune system. Kailangan na natin magpahinga. Isang senyalis pala yun. Tapos ubo-ubo na. Buti na lang, di pa ako inuubo. Hindi ako pwedeng magkasakit ng 2 linggo. So after 2 linggo pala, pwede na, pastor. Hindi, joke po. Bakit? May pasok ako ng 2 linggo eh. Talaga, nababalisa ako. Tapos, linggo ng hapon, pumunta kami sa kapatid ko. Ayan na, parang Sa mga talaga, Lunes, bagong taon. Alam nyo kami, may tradisyon kami magkakapatid. Lumalabas kami pagka bagong taon eh. Talagang sineselebrate. Uwi na muna ako para makapagpahinga. May pasok kinabukasan. Yan. Kinabukasan, yan na. Sakit na talaga. Wala naman lagnat. Yun. Balisa. So pray. Lord, talingin niyo ako. Pray. Pray. Ano gagawin ko, Lord? Maghapon yung klase. Tapos 2 linggo lang kasi hindi na mauulit yung session. Bakit? Taga-abroad yung teacher. Pero gagawin. Yan.
So yun, mga ganon, anxiety. So pinresent ko, Lord, gagawin. Pinaalala ni Lord, sige na. Text, i-kontakin mo na yung kaklase mo, magtanong ka na. Yun. So yun, tanong lang ako, and then, sige, pag masakit pa yan bukas, padadala na kita ng reseta. So, yun. Okay, hindi tumuloy. Diba? Palakpakan natin ng Panginoon. Kasi I presented my anxiety to the Lord. Now with gratitude, salamat po. Okay, ano po gagawin ko dito? Okay? Pag hindi pa naman ako tumuloy doon, magbabayad po ako doon. Babayaran ko po yung matrikula nung hindi ko inatinan. Okay, so let's present any anxiety with gratitude. So attitude po ng gratitude, not attitude of entitlement or attitude of, tawag dito? Name it, makasariling attitude. Kaya ngayon, ikaw, looking back, sige, simulan natin, looking back, 2023, January 2023 up to December 2023, ano kaya yung pwede nating ipagpasalamat sa Diyos? Okay? So right now, sige, take a moment. Estudyante ka ba? Ano pwede mo ipagpasalamat sa Diyos? Empleyado ka ba? Ano yung pwede mo ipagpasalamat sa Diyos? May negosyo ba tayo? Hanap buhay? Ano yung pwede natin ipagpasalamat sa Diyos? Magulang ba tayo? Ano yung pwede ipagpasalamat sa Diyos? Ano man ang kalagayan natin, isipin natin ngayon, ano yung pwede natin ipagpasalamat sa Diyos? Yan, sige. Take a few moments of silence and just find something to thank God for. Sige. Holy Spirit, we ask, make us recall how you have blessed us, Father, last year. Sige, ano-anong mga pagpapala, ano-anong mga pagsubok. Yan, sige, ano yung mga pwede mo ipagpasalamat? Ano-ano yung pwede mo ipagpasalamat sa Diyos. Ngayon sabihin mo sa Kanya, salamat Panginoon. Sige, right now pray a prayer of thanksgiving to the Lord. A prayer of gratitude. Lord, thank you for sustaining us. No, ang napagkakatiwalaan ng Diyos sa kaunti, pinagpapasalamat, mas pinagkakatiwalaan niya ng mas malaki na ipagpapasalamat. No? Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Sige, pasalamatan mo siya with your lips. No, wag lang ng iyong isip, ng iyong labi. Sabihin mo, wag ka mahiya. Wag ka mahiya. Take note. Lahat ng miracle of multiplication ni Jesus nagsimula sa pasasalamat. Maging nung nagbuhay siya ng patay, nagpasalamat din siya. So sige, thank God. Sige, right now, let there be an atmosphere of gratitude. Thank the Lord. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Sige, pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo siya sa iyong hanap buhay. Salamat po. Salamat po for sustaining us through the year. Salamatan mo siya sa iyong pag-aaral. Hindi lahat nakakapag-aral. Salamat po. Yan. Salamatan mo siya sa mga natutunan mo. Yan. Thank you, Lord. Yan. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin last year, 2023. Thank you, Lord, for protecting us physically. Diba? Napapanood natin sa TV, aksidente, kabila. Hindi natin inaasahan, nangyari yun. Thank the Lord for His protection. Thank you, Lord. Kanina, you thank the Lord for His provision. Now, thank the Lord for His protection. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin, papasok sa trabaho. Thank you, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin, papasok sa eskwela. Thank you, Lord, sa pag-iingat niyo sa amin, papunta sa hanap buhay namin. Thank you, Lord, sa pag-iingat niyo ng hanap buhay namin.
Yan. Thank the Lord for His spiritual protection. Thank you, Lord. Salamatan mo ang Panginoon sa iyong emotional protection. Yan, yung mga bagay na madaling magpa-depress sa ibang tao, hindi ka naapektuhan agad-agad. Thank you, Lord, sa aming resilience. Thank you, Lord, sa strength namin, emotionally and mentally. Salamatan natin ng Panginoon. Sige. Sige, pray. Sige. Yan. Salamatan natin ng Diyos sa mga direction na binigay niya sa atin. Tamang direction. Lord, thank you, Lord, for directing us dito. Lord, salamat po. Thank you. We thank you, Father. Now, as a church, salamatan natin ng Panginoon. Lord, we thank you as a church sa mga binuksan yung pagkakataon sa amin. Lord, na makapag-abot, Lord, ng pagpapala, to be a blessing to elderlies, doon po sa kanlungan ni Maria. Salamat po for making us channels of your blessing to couples sa marriage course. Thank you, Lord, for making us channels of your blessing. Lord, sa Project Butterfly, First Love, Home for Abused Children. At salamat po sa mga bubuksan niyo pang pagkakataon ngayong taon na ito. Thank you, Lord, sa bawat pagdiriwang namin, anniversary, Christmas party. Thank you, Lord, sa mga nag-volunteer, na mamuno. Lord, thank you, Lord, sa mga kumilos ng youth camp, sa fundraising. We thank you, Lord. We thank their lives, Lord, sa mga volunteer. Kaya na magbalik sa kanila. In Jesus' name. Now, as a family, yan. Thank the Lord as a family. Lord, thank you po sa pamilya namin. Thank you, Lord. Sa pamilya natin. Sige. Thank you, Lord. Sige. Thank you. Palakpakan natin ng Panginoon. Salamat. So, ganito, magandang, sabi ko nga, ano yung pwedeng gawin, simulang gawin. Kung meron tayong magandang simulan gawin ngayon, yung hanapin natin ano yung pwede natin ipagpasalamat kay Lord. Okay. Si Ate Len, hindi ako nakapagsulat gaano kasi nga medyo floating pakiramdam ko, pero sisimulan ko bukas yan everyday. Lord, anong blessing mo ngayon sa akin ngayong araw na ito? Sulat ka doon sa planner ko. Yan. So I suggest you do the same din. Find something to thank God for. Yung binibentang planner ng navigators, may ganun eh. What can I thank God for today? Mga ganon. Doon nga, 3 pa eh. O, di ba? Mas matindi yun. 3 bagay na pagpapasalamat ko kay Lord. So I suggest, no, we develop an attitude of gratitude, thanksgiving to the Lord. Ngayon, sundin natin yung sinabi ni Paul. Di ba? In everything, by prayer and petition with thanksgiving. So, papasok tayo dito. Prayer and petition. Yan. Paano tayo papasok? Kaya ito yung magandang approach. Hebrews chapter 4 verse 16. Sabi na nagsulat ng Hebrews, let us approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. In our time of need. Marami sa atin nahihirapang manalangin kasi may nakikinig ba? Pakikinggan kaya ng Diyos? O kaya yung iba, hindi na ako magpipray. Bakit? Kasi bad ako. Totoo naman, mahirap pakinggan ng Diyos pag bad. Pero merong provision eh. We can enter the throne of grace through what? The finished work of Jesus. Yung ginawa ni Jesus. Ano yung susi? Magpaayos lang tayo kay Lord. Lord, sorry po. May nagawa akong pagkakamali. No? Then after that, yan na, pray na. So dito, no, as we start praying, we approach God in prayer with faith and confidence. This year, kung meron man tayong ihinto na natin na pag nagpipray, no, sasagutin kaya? O kaya nagpipray pero nagpipray ng, Lord, alam ko, pagpo-provide kayo, pero nag-iisip na, sa kaya ako pwede mangutang, Lord? Yan. O di ba? Confidence and faith ba yon?
Nagpipray na Lord will provide. Hindi, sabi ni Pastor, God will provide. Yan. Sige Lord, alam ko po, provide niyo itong kailangan. Kanino kaya pwede manghiram? Mga ganon. With faith and confidence. With faith and confidence. So as we pray in the next few minutes, no, we'll be praying. We approach with faith and confidence. Sabi mo, faith. Sabi mo, confidence. Sige, sabi ni Jesus, this is how you pray. Nung sumami, Lord, turuan nyo kami mag-pray. Ganito, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. So dito, hindi nakakahiya na manalangin ng ating daily provision. Okay? And right now, no, sige, maganda, no, hanap kayo ng kapartner siguro, no, katabi nyo, to agree in prayer. Pray, anong provision ang kailangan mo ngayong taon na ito? Although ito daily provision, pero meron ka bang pangangailangan talaga na tingin mong kailangan mo para sa buong taon? One time kailangan mong hingiin. Sige, hanap kayo ng partner nyo, and let's pray for that provision for this year. Sige. Ano yung bread na kailangan mo? Sige, pray. Meron ba namang problema sa matrikula? Yan, pray. Kailangan mo yan, buong taon. Salary increase. Sige, lapit mo. Lord, by faith, I'm believing. Dadagdagan yung sweldo ko para mapunuan anumang pangangailangan ng family. Sige, pray and agree. Sige, partner 1 muna. Pag-pray yung isa. Then partner 2. Gamit. Kailangan ba ng gamit? Meron tayo dito, binigyan ng gamit. Laptop. O, di ba? Hindi imposible yun. Kailangan eh. Sige, Lord. Ang mahalaga, we present our petition with thanksgiving. Di ba? Present. Lord, we are presenting to you our petitions of provision. Sige, palit naman. Yung kabila naman, ipag-pray mo yung nag-pray para sa iyo. Taas na grades ba? Lord, pataasin niya yung grades niya. Bigyan siya ng provision ng talino, good memory, at disiplina. Yan, pag-pray mo. In Jesus' name. Honors. Gusto ko po magkaroon ng honor by July. Pagtapos ng klase. Sige, pag-pray mo. Sige, 1 minute. Sige, thank you, Lord. Thank you. Sige. And Father, I pray, Father, for every family represented here, for your daily provision, Lord. We ask for your provision of protection, your provision, Lord, of shalom, peace, your provision, Lord, of direction, your provision, Lord, material provision for them. In Jesus' name, Lord. We ask for your provision and unction sa bawat pamilya. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige. Okay, next. No, ito, hindi natin masyado natatouch ito in prayer eh. Pero, tingnan nyo ito, Mark chapter 14, verse 38. Sa Gethsemane, sabi diyan,
Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Sa ibang translation, the flesh is weak. Napansin ni Jesus, sabi niya doon sa mga disciples, samahan niyo nga ako, magpe-pray ako doon sa Garden of Olives, sa Gethsemane. Sabi niya ganon. Tapos pagbalik niya, tulog yung tatlong sinama niya. Noong 12, tapos kumuha siya ng tatlo, pumunta pa siya rin sa sulok. Sabi niya, manalangin kayo para wag kayong mahulog sa pagkakasala. Last year, kumusta po ba tayo sa pagkakasala o sa temptation? Temptation ng pagsasalita ng masakit, temptation po ng ganito, na I pray, no? Wala namang matitinding kasalanan. Pero maliit o malaking kasalanan, kasalanan pa rin. No? So sabi rito ang sikreto, pray. Watch the Lord, watch with the Lord, tawag yan, and pray. So dito ngayon, let's pray for strength against temptation this year. Kasi nga, marami tayong gagawin, dahil 359 days of opportunities pa, marami tayong gagawin as a family. No, personally, may gagawin. As a church. So right now, let's pray for strength against temptation na lumihis to sa pinagagawa ng Diyos. Paano lilihis? O dito yung direksyon ng Diyos, may binakitang direksyon ng ang Diablo. Ito, masarap dito, madali dito, enjoy dito, hindi ka mahirapan dito. Na, di ba minsan ganun tempting talaga eh. So let's pray against temptation. No? Sige, pray po tayo. Father, we pray for strength. Kanina, mingi po kami ng provision of your protection. Now we ask for your provision, Lord, to be strong. For strength against temptation. We pray for the wisdom to discern right from wrong, righteous from unrighteous decisions. Lord, turuan niyo po kami, tulungan niyo kami na maging matalino sa aming mga pagpipili at pagdedesisyon. Help us to make the righteous, godly decision or choice this year. And we ask for forgiveness kung may mga nagawa kaming mga desisyon at pagpipili na nakapagpalungkot sa inyo. Lord, we ask for your strength against temptation. And as a church, we ask, Lord, give us the strength, Lord, to resist, Lord God, any temptation of the enemy, Lord, na lumihis sa inyong paggagawa. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Araw-araw po yan ha. Sabi nga, di ba, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So araw-araw po siya. Yan. Pero itong isang meron ba tayong kilala na nag-i-struggle? May kilala ba tayo? May kamag-anak ba tayo? Or struggling friend, relative? Luke chapter 22. Sabi ni Jesus kay Simon Peter, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Right now, let us pray, no? Tignan nyo ha, sabi, nung una ko itong na-encounter, miski pala, merong tutuksoy ng demonyo. Nagpapaalam pa. Nagpapaalam pa. Pero tingnan yung response ni Jesus, pinag-pray ko siya. Di ba? Hindi niya pinigilan, pinag-pray niya. Alam niya kasi, mapagdadaanan, yung pagsubok. So ngayon, kung may kilala tayo, o kung tayo, meron tayong mahal sa buhay, kaibigan, kaklase, kamag-anak, let's pray if may pinagdadaanan sila. May pinagdadaanan silang panahon ng kahinaan, may pinagdadaanan silang panahon ng pagsubok, panghihina sa pananampalataya. Alam niyo, pagsubok, it has a way of weakening faith in God, questioning the existence of God, ganyan. Okay, pray, Pag-pray natin, daanan. At alam niyo, kung may isa ako natutunan sa klase namin this week, always stay in relationship. Even through prayer.
Na praying for people is staying with them in relationship. Okay? Kaya miski suyang-suya na tayo, pag-pray natin. That way, we sustain the relationship, no, with that person. Sige po, let's pray for people who are going through temptation and testing. Okay? Yung may pinagdadaanan, kaya nagbabago ang kilos. No, nakakasakit na yung kilos, nakakasakit na yung pananalita. Yan. Father, we pray for people who are going through something. No, like Peter, nasaktan niya si Jesus by denying Jesus. Lord, we ask for people. Lord, we ask for relatives. We ask for friends. Lord, we ask for family members, church family members, Lord, who are going through something. In Jesus' name, we pray for their faith. Strengthen them. Strengthen them. Strengthen them, Lord. Gaya ni Peter, Jesus prayed for him. We pray and stand in the gap that they may not fail. Hindi po sila manghihina, hindi sila babagsak sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Strengthen them in Jesus' name. That they may not fall. That they may not fail. Also, we pray for grace. We pray for patience. Hindi po biro yung umunawa. Hindi po biro yung pasensya. Lord, we extend our grace. Help us to have that Christ-like grace in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, tinataas namin sila sa inyo, hindi lang ngayon, kundi lagi po. Kung meron kaming sisimulang gawin, yan ay aming isasama sa panalangin itong mga taong ito. Sa pangalan ni Jesus. Lord, pangalan ni Jesus. Amen. Right now, pag-pray naman natin yung mga taong may karamdaman. Kung may kilala kayo, kamag-anak, kaibigan, churchmate, no, na may karamdaman, pray for them. No, lift them up to the Lord in prayer. Declare healing. Sige, right now. Father, we declare healing from any sicknesses. Mga taong kakilala namin. May kakayahan din pong magpahina ng pananampalataya ang karamdaman. Kaya Lord, we pray for this person. In Jesus' name, gumaling po. Ano man ang karamdaman niya, physical, emotional, mental. Lord, we come against physical healing, Lord. In Jesus' name, Lord. External sickness, internal, Lord, yung sakit sa loob ng katawan, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name, tinataas po namin ang may karamdaman. Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for hearing our prayers. Thank you for the confidence of Holy Spirit. Okay. 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Alam niyo, kung meron man akong isang desire this year for us in church, natuwa naman ako, nagsimula yung prayer meeting, marami raw pumunta. Buhayin natin ang buhay panalangin ng church, the prayer life of the church. Buhayin natin prayer meeting. No? Totoo ako, meron ito mga time of refreshing, pag umaga. Buhayin natin. Ito yung magandang paalala ni Paul, be joyful always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. This year, tinanggap na natin last year, double portion. And then we are believing God, no, for His favor, increased favor this year. Kailangan natin matutong manalangin ng tuloy-tuloy. Sabi mo nga, tuloy-tuloy. Yan, pray continuous. Parang iba yung diin mo, Reynante, doon sa tuloy-tuloy. Sabay tumingin ka pa sa likod eh. No, pray continuously. Yan po ibig sabihin ng walang patid. Sabi mo, walang patid.
Hindi ko lang mahanap yung slide natin, pero ibabalik natin ngayong taon yung prayer assignment. Ano yung prayer assignment? Yung everyday may mga nakatoka na grupo. No, Lunes nakatoka mga tatay, Martes nakatoka yung mga nanay, no, ipag-pray ang church, ipag-pray ang bawat pamilya, no, Wednesday mga intercessor, Thursday mga kids, Friday mga youth. Ganon. So, ibabalik natin yan ngayong taon. Pero, kayo din, pwede rin kayong gumawa ng ganon, no? Individually, ano ba yung pagpe-pray ko araw-araw? Yan. Ang punto nito, ngayong taon, kung meron tayong magandang simulan gawin, yan ay ang pananalangin ng tuloy-tuloy. Kung meron tayong napakagandang ihintong gawin, yan ay hinuhuli lagi yung panalangin. Anong hinuhuli yung panalangin, Pastor? Nalangin na lang pag matutulog na. Wala na. Tuliro na. Wala na. Pagod na. No, kaya, sige, magpe-pray ako. Lalo nag-pray pa nakahiga. Hindi, pwede naman sabi. Hindi naman kailangan nakaluhod lang eh. Di ba, nagpe-pray, nung nagising ng umaga, hindi alam kung nakapag-amen o hindi. Di ba? Kaya, gawin natin siya ng tuloy-tuloy. Para magawa natin siya ng patuloy, kailangan gawaan ng panahon, hindi siya hanapan. Sabi mo, gawaan. So we should make time, not find time. Believe me when I say, by experience and by observation, when we find time, hindi tayo makakahanap. Kasi maraming mga gawain, maraming mga bagay na mas exciting gawin kaysa manalangin. Tama ba? Mas maraming magandang panoorin kesa manalangin. Mas maraming magandang pakinggan kesa manalangin at magbasa ng Bible. Mas maraming magandang puntahan o kausapin, di ba? Kesa manalangin. Kaya anong ibig sabihin nito? Maging intentional, gawaan ng oras. Huwag lang hanapan. Okay? At kung meron din po ako isang panalangin, gawan din natin ng oras yung pagsimba natin. Nga lang, paumanin po, isang oras lang talaga tayo, umaga muna, hindi pa tayo multiple service. Pero who knows? Di ba? Pag nagsimula na pong hindi natin ma-accommodate yung umaattend, doon po tayo mag-extend ng service pa. Di ba? Palakpakan natin si Lord doon. Saka pag nadagdagan tayo ng pastor, saka nadagdagan ng mga tutugtog dito, yun, pwede na mag-extend, para may second service pa. Nevertheless, para mangyari yon, kailangan ipanalangin. At ipanalangin ng tuloy-tuloy. Kaya this year, may this be our mission, to be prayerful. Hindi naman kailangan mahaba. Yung pala, kailangan gawaan ng paraan, gawaan ng oras, ng panahon, tapos gawin natin. Kahit paanong paraan ng pananalangin. Hindi pa habaan, hindi pa bulaklakan ng salita. Ang punto nito, manalangin po tayo ng may pasasalamat. Okay, i-present natin yung pangangailangan natin sa Diyos. Hindi naman titignan ng Diyos, okay, sige, konti lang bibigay ko. Bakit? Mas mabulaklak yung panalangin niya. Ayan. Hindi kailangan Old English. Di ba? Lord, thou great. Nga ganun. Hindi, no? Direkta lang. So, pray po. Sige. Let's pray. Lord, we receive, Lord, the gift of intercession ngayon. Lord, let there be, Lord God, an outpouring of the gift of intercession sa bawat isa. Gusto po namin manalangin ng tuloy-tuloy po. We pray continuously, without ceasing, sabi nga ni Paul sa Thessalonians. Pray without ceasing. Walang pagpatid na pananalangin. At yan po, gusto namin gawin simula ngayong taon na ito, 2024. At para magawa yan, kailangan gawaan namin ng panahon. Kailangan pagtabihan namin ng panahon. Gaano man kahaba yung panahon o gaano kaikli, ang mahalaga, gagawaan namin ng panahon ang pananalangin. Hindi lang paglinggo, hindi lang pagka-Miyerkules, prayer meeting, hindi lang po pagka may kasama kami, kundi araw-araw, mananalangin po kami. Panalangin ko po, or this church, Father, as a church, we ask, Lord, multiplication ng prayer triplets.
Bawat isa magkaroon ng mga prayer triplets o prayer partners. Lord, maging bahagi po sila ng isang prayer cell na mananalangin regularly, weekly. Lord, magtitipon para manalangin. Manalangin para sa isa't isa. Pray for one another. Pray for their families. Pray for the nation. Pray for the church. Lord, may you raise up prayer triplets, Lord. Mga prayer warriors, Lord. God, so that we can plan, Lord God, projects for you, advance your kingdom. Lord, kailangan namin ng prayer covering muna. Kaya we ask for prayer triplets, prayer warriors, in Jesus' name. Lord, nilalagyan niyo po kami, Ama, ng desire to pray. And it's my prayer din na maranasan po nila kayo, magkaroon sila ng encounter with you. May we have a meaningful encounter with you every time we pause, every time we make time to pray. In Jesus' name, we receive. Amen. 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 Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Okay, right now, unang linggo ng taon, tayo ay mayroong Lord's Supper o Communion. So, sige, tayo lahat and let's pray for the communion elements bago kayo kumuha. Panalangin natin yung ating mga gagamiting sangkap. Heavenly Father, we thank you for the year. Salamat po sa bagong pagkakataon na kami ay makapagsalo-salo bilang isang spiritual family. Church So Blessed Taytay. Kaya nilalapit po namin sa inyo itong katas ng ubas at itong tinapay na aming pagsasaluhan. Pagpalain niyo po ito. Bless and sanctify these elements, Lord, these ingredients, Lord, fruit of the soil and fruit of the vine. A blessing from you so that we can remember and be part of our Lord Jesus Christ suffering, Lord. Communion, Lord, is participating. We participate. We commemorate, Lord. Magpadaloy ka po ng kapangyarihan sa lahat ng makikibahagi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, kuha na kayo isa-isa. Tapos sa mga bata, gabayan na lang sila. Sabay-sabay po tayong kakain at iinom yan. Sa mga magulang, magiging nasa TV, nasa FB, gabayan na lang natin yung ating mga anak na yan ay hindi na lang breadstick at hindi na lang yung grape juice. Yan po ay sinisimbolo niyan, katawan at dugo ni Jesus. At gawin natin yan ng may pananampalataya, faith. Gawin natin yan mindful, di ba? Gawin natin yan ng may karapat-dapat. So, worthily. Okay, so, sige. Right now, bilang isang pamilya, unang linggo ng taong 2024, living in God's favor, under a double portion of His anointing. Tayo po ngayon, as a family, magsalo-salo sa banal na hapunan. Salo-salo tayo ngayon sa banal na hapunan. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoong Hesus, salamat po. Ginugunita po namin ngayon sa aming kalagitnaan, bagong pagkakataon, dala ng inyong sacrifice. Because of your victory on the cross, we have new opportunities, fresh start, bagong panimula. Nung tinanggap namin kayo, nagkaroon ng bagong panimula ang aming buhay. At ngayon, Lord, we remember, naging posible yon because of that night, Lord.
Salamat po. Salamat po. Sa pagkain namin ito, magpadaloy ka po ng kagalingan sa kanino mang nangangailangan ng kagalingan. Let healing flow, Lord. Magkaroon ng kabuuan, Lord, sa pangangatawan ang taong kakain ng tinapay na ito. Yan ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, let's partake of the Lord's body. And Jesus, we thank you. Because by your wounds, we are healed. And we claim healing. Kanina pinanalangin namin yung mga kapatid na may karamdaman, mga kaibigan. Ngayon, kung meron mang karamdaman sa kalagitnaan namin, if there's any sickness, physical sickness in our midst, Lord, internally, externally, healing flow ngayon. Receive your healing from the Lord. By faith. By faith. Receive your healing, Lord. Lahat ng aspeto ng pagkatao namin na may kailangan ng kagalingan, healing flow now. Emotionally, physically, mentally, healing flow now. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive. Receive. Receive mo yan, kapatid. Okay? Hawak natin ang cup. In the same way, after supper, he took cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." And Father, we know by drinking this cup, Lord, hindi po nito mahugasan ang aming kasalanan, only by confession and repentance. Pero let this cup remind us that there's always an opportunity to go back to you, Lord, to turn our backs against sin, talikuran anumang hindi magandang gawain sa buhay namin. Let this cup remind us that by your blood, we are redeemed. Lord, we are redeemed. Kami ay tinubos na. And by your blood, we have victory over any struggle in sin. Yun pong aming pinaniniwalaan at pinanampalatayaan. In Jesus' name. Amen. Sige po, let's drink of the cup. Let's pray. Sweet Jesus, thank you. Thank you for the opportunity. Thank you for a fresh start. And Heavenly Father, papasalamat po kami na hindi nyo kami pinabayaan nakaraang taon. Salamat sa pagtataguyod sa amin. Thank you for sustaining us. Thank you for protecting us. Thank you for loving us. Sige, can you just thank the Lord? Sabi mo, Lord, salamat po at minahal nyo kami last year. Ngayong taon, patuloy niyo po kaming mamahalin. Sige lang, pasalamatan mo lang siya sa iyong mga labi. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your love. Thank you for your love. Salamat po. Salamat po. Thank you. We thank you for that love. Thank you, hindi niyo pinagdamot si Jesus sa amin. Thank you, na dahil kay Jesus, we can now stand against sin by the finished work on the cross. Salamat po. Aming pinanampalataya. Amen. 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 Sige po, i-ano natin yung cup sa gilid. Sige, tayo lahat. So muli, Happy New Year sa ating lahat. Wala pong alpha mamaya, no? So we will try to resume next Sunday na lang. Session 6 na. Tama ba? Session 6 na, no? Next week. So again, 2024, palakpakan natin ang Diyos. Sa bagong panimula, it's another fresh start. 359 days and counting. Huwag nating sayangin. Lubusin natin. Okay? Make the most out of that fresh start. Now, by living in God's favor, stay in God's favor, pray. Sabi mo sa katabi mo, pray. Continuously. Amen. Let's pray. Lord, salamat po.
Thank you for that fresh start. Thank you for that favor. Thank you, Lord, for the breakthrough last year. Alam namin, mas malalim at mas matitindi pang breakthrough this year. Lord, salamat po sa bawat isa. We just declare favor. We just declare, Lord, they will always pray continuously and experience your great favor. That's our prayer in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po. Ayun, sino pong na-encourage sa prayer natin? And sino pong excited makita yung bunga ng prayer natin this week, this year, this coming months po? Something never seen, never heard before. It's supernatural. Step into the new city, oh no more. It's supernatural. Take us higher, take us deeper, take us into everything you have for us. We're moving up, going out of the natural, stepping into the promises of your word. We're going up to the supernatural. Whoa. Something never seen, never heard before. It's supernatural. Step into the new city, oh no more. It's supernatural. Take us higher, take us deeper, take us into everything you have for us. We're going up, moving out of the natural. We're stepping into the promises of your word. We're going up to the supernatural. Whoa. We're going up, moving out of the natural. We're stepping into the promises of your word. We're going up to the supernatural. Whoa. Are you ready? Are you ready for His power? And I am ready. I am ready. It's supernatural. Are you ready? Are you ready for His power? I am ready. I am ready. It's supernatural. We're going up, moving out of the natural. We're stepping into the promises of your word. We're going up to the supernatural. Whoa. We're going up, moving out of the natural. We're stepping into the promises of your word. We're going up to the supernatural. Whoa. We're going up, moving out of the natural. We're stepping into the promises of your word. We're going up to the supernatural. Oh.
Jesus. Thank you, Lord. And Lord, I pray, God, na sustain mo yung courage na to, God, yung excitement na to pray, God, and to read the Bible for this year, God. Na Lord, nasimulan namin to ng tama, and Lord, matatapos to, God, ng victorious. Thank you, Lord, in His name. Amen.